Hello everyone, this is Carol, Yes Pinoy Pro, at ito po si Miss Genevieve, isa sa mga napili na magpa-interview bilang isang nani na may 5,000 dirham na sahod. Sana lang siya yung mapili ng amo. Ngayon, currently, ay under interview pa siya at ang maganda po kasi is gusto niyang i-share yung kanyang experience sa atin. Yes, Miss Genevieve. Hi, good evening. I'm Genevieve Cloma Serrano. I'm already 45 years old and my experience as a nanny is almost 20 years, a decade na. I've been in Hong Kong, in Macau, China, and Asian countries down to Saudi Arabia, Riyadh, Muscat, Oman, and Qatar. I finished a certified caregiver in home care Jeddah, and plus I graduated also as a Bachelor of Science in Engineering, and lastly I'm a certified nursing assistant too. Sa mga dati kong mga alaga na hanggang ngayon ako po ay may komunikasyon pa, especially the family in Jeddah, which I work a very long time. Al-Khatib family. Shout out po kay Dr. Hanan na wherever I am, sumusuporta po sa pagtatrabaho ko bilang nani. Ang mga tatlo kong alaga ngayon ay fully professional na, si Razan, si Ali which is family doctor, si Ahmed na isang dentista. Patuloy po yung komunikasyon namin. Dahil sa pagmamahal ko sa mga bata, hanggang ngayon nakakausap ko sila. Si Julia naman, engineer na sa Hong Kong. So, sa lastly ko ngayon, I'm presently working dito sa UAE, came from Oman, na nagkaroon po ako ng trabaho sa Abu Dhabi bilang caregiver sa isang cancer patient sa isang maganda naman ang komunikasyon namin, honestly. Pero dahil siguro sa may mga rason bakit napagdaanan ko ang medyo masakit na sitwasyon dahil nasaktan po ako ng asawa ng aking pasyente. At saka number one, makinuha yung mga gamit ko, especially like sa jewelry. Binasag yung isa kong mobile. Pinagbintangan ako nagnakaw. Ang salary ko din, ang passport ko is freeze, nasa kanila pa. So, lumaban ako sa kaso ko. Na alam ko naman kasi na wala akong ginawang masama. Nag-file ako. I fight for my rights being a nanny and being a helper na nag-file ako ng case sa More against them. At doon ko na nalaman na pangatlo na po akong Filipino na inabuse nila. So, one day, nag-post po ang Yes Pinoy Pro na merong hiring ng isang magandang offer dito sa Dubai na maganda ang sahod. So, sa tulong ng company ng Yes Pinoy Pro, si Miss Carol ay, honestly dalawa na akong na-reject. Hindi ako nakapunta sa interview kasi po ang inaalagaan kong bata ay may sakit. So, hindi ko siya talaga kayang iwanan. And the one thing, wala kasi yung mother. Ako lang talaga yung inaasahan sa bata. So, sa case ng alaga ko, parang sinakripisyo ko talaga na okay lang. Actually, nawala na ako ng pag-asa and hope na ma-hired uli dito sa Yes Pinoy Pro, na mabigyan ng chances. One day, nag-inform po si Miss Carol na she has a good news. So, talagang hindi ko ma-explain kung ano yung nararamdaman ko. Pero, siguro,
para sa akin ito. Hindi ko man ini-expect na mapunta talaga sa akin. But, si Miss Carol ang nag-guide kung paano ko po malalagpasan ang pagkuha ng bago kong dokumento step by step. Kung ito po ang paraan na masolve ko ang lahat, I will be thankful una-una kay God. Pangalawa yung company natin ni Yes Pinoy Pro. At dito ko nararamdaman, family po ako dito. Kung gusto po ninyo na magiging tulad ko, wag po kayong mahiya. Legit po ang company. Yan lang po. At sana sa mga tulad ko, wag po kayo magsuko. Kasi dumating sa point na gusto ko nang magsuko na aalis na ako. Uuwi na ako sa atin. Pero hindi natutulog ang Diyos. May mga tao pa talaga na fully support. Pasensya na. Pero ilaban ko to. Kaya mo yan. Walang tutup. Lastly, sa mga tulad kong Pilipino na may gustong masolbang problema, lumaban lang tayo. Salamat po. Legit pong company. Yes, Pinoy Pro tayo.